Good morning! Kakagising lang dito ni Bonso. Pagkagising niya nga, tumingin sa akin agad ng water. Ang dami niya ngang nainom na tubig dyan. Mukhang haw na haw talaga siya pagkagising niya. Akala ko nga dyan, ininom niya lahat yung tubig. Yun pala minumumog niya. Nag-prepare na nga ako dito ng almusal ng mga bata. Pagkagising nila kasi humingi agad ng pagkain. Pagpunta ko nga dito sa table, abay ready na pala sila. Nakaupo na pala sila dito lahat. Hindi pa nga ako nakakaupo dyan kasi hinahanap ko si Bunso. Ayun pala, tinatagwan ako sa ilalim ng hagdanan. Pagkatawag ko nga kay Bunso ay agad naman lumabas. Pagkalabas niya nga ay tuwang-tuwa kasi kinuha ko agad siya. Nagpipray nga muna kami dito bago kami kumain. Nanonood nga lang yung dalawa habang kami ay nagpipray. Habang nga kami ay kumakain dyan, nanonood sila ng cartoons, yung favorite nilang panoorin. Itong si Uncle Sanjo ay hindi na makaupo dito sa may table namin. Kaya dyan na lang siya nagpwesto sa may gilid. Nakuha nga ng tubig dito si Kuya Jeriel kasi nahingi si Bunso ng water. Pagkabalik nga ni Kuya ay agad na ininom ni Bunso yung tubig. Bumalik na nga si Kuya dyan sa kanyang pwesto. Itong si Bunso habang kumakain kami ay nilalambing niya si Kuya Titan. Hindi kasi siya pinapansin ni kuya niya kahit anong tawag niya kay Kuya Titan, kaya yan ang ginawa niya. Hinag niya at pinaghihimas-himas yung ulo ng kuya niya. At ikinikis pa nga yung ulo ni Kuya Titan para pansinin siya. Panay kasi ang tawag niya kay kuya niya, hindi siya pinapansin kaya ganyan yung ginagawa niya. After nga namin mag-almusal, ito't nakita ko yung short ni kuyang pang school. Sabi pala sa akin ni kuya, itahiin ko daw to kasi butas na. Habang ako busy sa pagtatahi dyan, itong si Bonso ayan ginugulo ako sa likuran kaya tinigil ko muna. Ito nga muna yung pinansin ko, yung labahin. Naku, ang dami-daming labahin kaya nakaupo ako ng matagal dyan at nire-relax ko yung isip ko kung paano ko sisimulan yung labahin. So ayan, nagwa-warm up muna nga ako bago ako mag-start maglaba. Kaya hindi ko pa nasisimulan yung labahin, abay nakakaramdam na ako ng sakit ng katawan ko, kaya yan ang ginagawa ko. After ko nga mag-warm up, ito't sisimulan ko na yung pagbabasa ng mga labahin. Habang nga binabasa ako to ay nakakaramdam talaga ako ng pananakit ng likuran ko. Kahit nga nakakaramdam na ako ng pananakit ng likod ko ay tinutuloy ko pa rin yung paglalaba. Habang ako'y naglalaba, si Kuya Titan ay lumapit sa akin, humingi ng pagkain, kaya ayan, nagluto muna ako ng merienda kasi gutom na daw siya. Yung tira pa to ng dala-dala ni Papa galing Rapo-Rapo. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng gata at nilagyan ko sa ibabaw ng gatas kasi yan ang gusto ni Kuya Titan, yung may gatas sa unahan. Mahilig si Kuya Titan dito sa mga gantong pagkain na root crops. So ayan, habang naglalaban naman ako'y nakaramdam ng gutom kaya kumuha ako ng pagkain ko din habang nagpapaikot ako ng labahin. Nakaramdam na kasi ako ng gutom dyan kaya ito, kumakain muna ako bago ko tapusin yung labahin ko. Umiikot pa naman yung washing machine kaya ayan, sinamantala ko na kumain. Isa talaga to sa favorite kong root crops, lalo na lagyan ng gata. Yeah. Itong si Kuya Titan lumapit sa akin, tinuturo yung mata niya daw, masakit daw, kung ano-ano yung sinasabi. Magbabanlaw na nga ako dito at ang gamit ko yung DIY fabric conditioner na ginawa ko. Hindi ko na nga na-videoan habang ako'y nagbabanlaw na aking labahin, kaya ayan, diretso na magdadowny. Inaamoy-amoy ko talaga yung amoy nitong downy kasi sobrang nababanguhan talaga ako sa amoy niya. So ayan, habang nilalagay ko yung mga damit, binababad ko muna siya ng 3 to 5 minutes para kumapit yung bango sa damit. After ko nga mabanlawan at na-dryer yung mga labahin, ayan, successful. Tapos na tayo sa pagsasampay sa napakaraming labahin. Isipin mo, isang linggong labahin, ang dami-dami. Natambak talaga yung labahin ko, kaya ayan, medyo nahirapan tayo sa paglalaba. Welcome to Marcel Bergonio. Vlog Marcel Bergonio. Vlog. Subscribe.
So ayan, tapos na tayo magsampay sa napakarami nating labahin. Nakita ko tong short ni Buboy. Actually, matagal na tong ink nito sa short niya. So lagi ko siyang nilalabahan pero hindi talaga siya natatanggal. Nilagyan ko na siya ng alcohol kaya ito ang ginawa ko. Tinaray ko siyang lagyan ng acetone. Bumili ako ng acetone na 15 ml. So yan ang nilagay ko dyan. So nakikita yun, nilalagyan ko siya ng acetone tapos ipinapatong ko yung tissue. Tapos nagta-transfer yung ink doon sa tissue. So, natatanggal talaga siya. So, ang tagal ko na itong pinag-iisipan kung ano talaga yung makakatanggal dito sa ink kasi medyo bago pa tong short ni Buboy. So, nalagyan siya ng ink gawa ng naglaro siya ng pentel pen. So, ayan, yung short niya nalagyan ng ink. So, sa mga kumami ko na problema nyo ay matanggal yung ink, ayan na yung solution natin. Yung acetone lang pala. So, matagal ko talaga itong pinag-isipan kung ano yung makakatanggal talaga dito sa ink na to. So, ayan, natanggal siya ng acetone. So, kayo mga mami, try nyo na din to kasi super effective. Legit siya, nakakatanggal talaga siya ng ink. So, may mga tira-tira pa nga dyan. Inuubos ko talaga yung acetone dyan ng 15 ml. So, naubos ko siya mga mami. Pero hindi talaga siya natanggal lahat kasi naubos yung acetone na binili ko. So, ayan. May tira pa siya pero minimal na lang. Pero nakakatanggal talaga siya. So, try nyo na to mga mami. So, ayan, inuulit-ulit ko lang mga mi yung paglalagay ng acetone para matanggal yung mga natitira pang ink dyan sa short. So, baliktaran talaga yung ink na nakalagay dyan sa short. Kaya baliktaran yung ginagawa kong paglalagay ng acetone. So, natatanggal talaga siya. Ayan, yung tinatanggal kong yan, medyo maliit lang siya. Kaya madali lang siyang matanggal. Yung sa kabila, medyo marami. Kaya medyo marami yung nilagay kong acetone. Natanggal siya, may mga tira-tira pa pero minimal na lang siya. Hindi lang naubos lahat katanggal kasi naubos yung acetone na 15 ml. So, ayan. Inuulit ko siyang lagyan. May nakukuha pa akong tirang acetone kaya nilalagay ko. So, paano yan? Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. God bless you all. Paaram!